Dalawang general umano ang tahasang kumilos sa laban kay Pangulong Kuting Jr. sa gitna ng umiiting na krisis sa administrasyon. Naglabas ng masela na payag sina pangalawang Pangulo Inday Sara at Senadora Amy na nagdulot ng mas matinding tensyon sa pamahalaan. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang ulat, ang dalawang general ay di mo rin nagpakita ng hindi pagsang-ayon sa pamumuno ng Pangulo at posibleng may plano para kontrahin ang kanyang mga posisyon. Samantala, sinabi ni VP Inday na hindi na maaaring ipagwalang bahala ang malalaking pagkakamali ng administrasyon. Sa kabilang banda, nagbawala si Sen Amy na ang mga kasalukuyang kaguluhan ay maaaring magdulot ng mas malawakang problema kung hindi agad maaaksyonan ang kanilang mga pahayag ay magsisilbing patunay ng lumalalang hidwaan sa hanay ng gobyerno. Habang nababalot ang agam-agam ng taong bayan, umapilang iba't ibang sektor para sa kaliwanagan sa isyong ito. Nananawagan ng publiko ng pagkakaisa at agarang aksyon upang matugunan ang mga hamon sa kinakaharap ng bansa. Sa harap ng lumalalim na krisis, umaasa ang sambayanan na mananaig ang katarungan at kapayapaan sa gitna ng kaguluhan sa politika. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Post sa sa Facebook na yung kuha natin ng picture yung blue book na yan, no? Meron nga. Sino number 1 sa listahan? Si Junior. Naku, nagago na. So yung hinahanap pala na blue book, no? Paano napunta kay Maharlika yan? Sabi ni TC Kasugod, kompleto pala ang laman ng blue book. Yung sinasabi ni Agent Morales na blue book, paano nakarating sa Amerika yun? Tingnan mo, ang layo-layo ni Maharlika, oh. Yung blue book na yan, galing dito sa Pilipinas. Pinackage? Sabi ni OFW Diyos, punta kayo sa Hong Kong. Anong gagawin sa Hong Kong? Wala nga akong passport eh. Sabi ni Skya Sur, galing sa Puting Ahas, baka pinadala. Loko, no? Pinadala pa sa post office, no? Pinasin sa post office, hindi alam ng gobyerno, blue book na yon, nagago. Post office pa dinaanan. Amelia Leos, maraming salamat po sa pakulay. Hindi na isahan sila ng Puting Ahas, no? Muntakin mo yung kasiraan nila ay nasa blue book pa, dumaan pa sa post office, loko, no? Post office nga daw, hindi LBC. Inday Dorato, mayroon blue book si Maharlika, pinakita kasama. Putay na, picturean nyo nga yan sa picturean nyo nga yung yung tawag yan, blue book na yan, i-post nyo sa sa Facebook, send nyo sa akin, bigyan natin ng kwento, takutin natin si Lisa Tanas. Pinatago kay Maharlika. Nako, Maharlika, delikado, nandyan mga pangalan sindikato, kasi pag sinasabi mo kasi blue book, listahan ng mga sindikato. Parang napanood ko lang po yan sa tawag dyan, sa mga pelikula, no? Mga movie ba, na mga blue book, no? Listahan ng mga sindikato. Hindi natin alam sino yung una sa listahan dyan. May binasa na si Maharlika? Sino yung number 1 sa listahan sa blue book? Sabi ni Marisa, kasi ang mga senador at kongres, basahin mo na isa-isa, Maharlika, nasa Amerika ka naman eh. Isa-isa na. Mga korap, nako. Lalaki ng mga buhaya. Ang kapal daw, ang kapal. Kaya nga, di ba, sa pelikula kasi, list yung blue book, nahanap. Nasaan ang blue book? Wala po akong alam, sir. Kailangan namin ng blue book. Anong mo? Gusto mo? Blue book o buhay mo? At utang. Kasi nga, nandun yung mga sindikato sa blue book, no?
Sabi ni Fernando, para hindi halata sa post office idinaan. Magaling ang diskarte ng puting ahas sa post office, no? Walang sender. Siguro, blanco yung sender. Kasi pag sinabi ni Maharlika, makikita yung sender doon. Makikita, no? Sabi ni Virginia Pitugo, Service Doc, paano na lang kung hindi nag-leak? Sayang boto ko sa mga nakaupo. Hindi bangag lahat tayo kung hindi nag-leak, no? Okay, sabi nga ni Degard, walang sender nga, walang sender. Kasi kung may sender, yari ka dyan. Tese, sabi ni Tese, Service Doc, kung ilalabas daw, malilinis ang Senado at Kongreso. Mawawalis ang gobyerno. Paano malinis? Kung nasa Senado at Kongreso yung mga bangag, puta sama-sama silang babangon muli. Sabi ni Emeline Vicente, nag-usap si Maharlika at SAS. Pinadala daw kay Maharlika ang blue straw mill talaga. Merong sinder, may resibo. May sinder! Delikado. Meron. Anyway, mahirap magpangalan ng mga listahan dyan sa Blue Book. Wala tayong nakita dyan. Tangin na lang natin si Maharlika para hindi tayo makasuhan. Sila mauna. Florinda, marami pa daw pinadala, hindi lang folder ng Blue. Meron daw tungkol sa kidnapper. Naku, nagago. Sabi ni Rachel, naniwala naman kayo sa sinasabi ng pinadala. Ewan ko. Bakit? Masama pa maniwala? Wala, kanya-kanya lang tayong paniniwala dito, Rachel. Depende. Di natin masisisi na yung mga tao maniniwala kay Maharlika. Kasi nga, tingnan mo yung pidiya leaks ni Maharlika, yung akala mo hindi totoo, nagiging totoo pala. Kung walang naniniwala kay Maharlika, bakit pag nag-live si Maharlika, sobrang daming viewers? Credible si Maharlika, lumalabas. Kaya nga ako, pag natamaan yung live ko ng alas 8, wala talagang manood sa akin pag nag-live si Maharlika Kasi nga, yung mga sinasabi ni Maharlika, nagkakatotoo. Kasi, sabi ng mga trolls, hindi totoo. Hindi totoo yung mga sinasabi ni Maharlika. Bakit napunta sa Senado na? Bakit inimbestiga na sa Senado kung hindi totoo? Bakit nanonood kayo? Mga animal kayo. No? Kagaya sa akin, sabi, putangin na, bubo mo bistak, pero nanonood. Hindi naman talaga ako matalino. Aminado ako dyan. Ano lang ako, manggugulo lang ako sa inyo, buhay ninyo, guluhin ko buhay ninyo. No? Wala ho. Kasi, ako kung sasabihin mo fake news ka, Maharlika, puta, pag nag-live si Maharlika, 10,000 nanonood. 13,000, magkahirap-hirap pa, 20,000 nanonood. Credible. Pati mga mainstream media nanonood kay Maharlika. Pati mga politiko nanonood kay Maharlika. Akala mo sila ni Dayunyor? Kayo, mga ensaymada, nanonood kayo. Kasi nga, totoo. Kasi simple lang naman, guys, Bakit ako manunood dito kay Maharlika kung hindi naman totoo, tanga nyo? No? Bakit ko eko-content si Maharlika kung hindi naman totoo? Puta, nagsayang lang ako ng panahon dyan. At bakit mag-hearing pa si Bato dito kung hindi naman totoo? Totoo. Tinamaan lang talaga kayo, mga bangag. Yan ang totoo dyan. Hindi na ho kayo makaligtas sa barang ni Maharlika. Promise. Hindi na kayo makaligtas sa mga pangyamyam ba ni Maharlika ba? Mga kapangyarihan ni Maharlika sa mga bibig. Hindi na kayo makaligtas. Kasi matagal na kayong naniniwala kay Maharlika. Kasi kung hindi kayo naniniwala, manunood kaya kayo. Kilala kaya ninyo si Maharlika kung hindi kayo naniniwala? Kasi, ano yan hindi ka naman magka-interest dyan Manunood ka pala. Kung di ka naniniwala, sayang panahon mo. Ganun lang naman.
Tingnan natin, depende lang naman sa ating paniniwala kung anong estilo ni Maharlika. Basta, nagiging credible na rin. Ako maraming naiinggit kay Maharlika. Promise. Lalo na mainstream media. Putang ina, tinalo ni Maharlika. Tinalo. Ako sa totoo lang, ang obserbasyon ko talaga, no? Marami nang naiinggit kay Maharlika, maski mainstream media. Hindi nila kaya yung engagement ni Maharlika pagdating sa pamamalita. Puta, nakatutok lahat eh. Kahit oras-oras nagla-live, puta, ganun pa rin yung engagement, oh. Tinalo sila eh. Malaking Promise. Sabi na teacher, yung iba nanonood, magbaritis lang. Yun talaga, kasi i-content nila, ganito kasi yun. Lalo na po yung mga oportunistang mga political vlogger. Ganito po yun, ha. Ito, real talk ito, ha. Totoo naman ito, eh. Pag yung isang vlogger ay mataas yung engagement, whether you like it or not, guys, yung mga oportunistang vlogger, aabangan nila yung mga sinasabi ng isang vlogger na mataas yung engagement niya. Iko-content niya yan. Dahil, putak ina, automatic yan eh. Pag nag-content ka sa kanya, marirecommend ka ng YouTube. Supporters ka man or hindi, pag tinira mo yung taong iyon, yung topic na yon, maambunan ka talaga ng engagement. That's normal. Kaya nga, yung mga bumabatikos kay Maharlika, binibigyan niya ng engagement yan, ng libre ni Maharlika. Oo. Tingnan niyo po, yung mga bumabatikos ng mga vlogger kay Maharlika, maraming nanonood, pero hindi magandang impression din naman. Pero engagement yun. Engagement yun. Tumataas yung engagement niya. Tinira niya si Maharlika. Pag tinira mo si Maharlika, automatic maambunan ka. Hindi yan pwede mong itanggi. Tingnan mo mga ensaymada, putal, mga vlog nila, mukha ng mga DDS, vlogger, mukha ni Maharlika, mukha namin. Kasi nga, mataas yung mga engagement namin, mga DDS. Sa totoo lang, nagkaroon sila ng views. Dahil tinitira nila kami, may nanonood sa kanila. Kasi kayo din, nanonood din kayo eh. Siyempre, hindi mo maiwasan dahil supporters kayo. Manunood kayo kasi nga, ano bang pinagsasabi nito kay Bisdak? Ano bang pinagsasabi dito kay Maharlika? That's normal. Yan ang tinatawag na opportunistang vlogger. Wala na bang sense ba kung ano nang pinagsasabi kay Maharlika? Pero ang totoo dyan, ang tinatawag na business. Yan ang tinatawag na utak ginamit. Batikusin ko man tong si Maharlika, marami lang magagalit sa akin, utang ina, hindi ko yan. Hindi ako apektado dyan. Dahil engagement ko tataas because of Maharlika. But sinusundan naman talaga ng mga mainstream media yan, maniwala kayo. Yeah, sinusundan yan. Ako, yung mga malalaking pasabog ni Maharlika, siyempre, kagaya yung PDLX, kailangan natin suportahan. Kasi nga, para sa bayan ito eh. Para sa bayan ito. Hindi ito para sa sarili natin. Hindi ito para kay Maharlika. Guys, putang ina, buhay kapalit nito eh. Buhay kapalit niyan. Akala nyo kami, sumusuporta kami kay Maharlika, hindi kami delikado. Delikado din kami. Kasi pag pinag-uusapan dyan sa Senado eh, pinag-uusapan din namin dito eh. Pinapalawak namin yung information dissemination eh. Pinapalawak namin para makarating sa taong bayan. Siyempre, tatamaan sila. Sabihin bangag si Danyor, tatamaan talaga. Kaya sabi ko sa inyo eh, wala namang masama kung suportahan mo si Maharlika kasi isa naman yung hangarin natin. Mabihisa natin, malaman natin anong klaseng pagkatao si Danyor dyan sa Malacanang. Lelen Donasco, maraming salamat po sa pakulay at ako, DDS ako, susuportahan ko lahat ang mga yan basta para sa bayan. Suporta na lang kasi darating naman kasi din ng time na ikaw lilipad, siya hindi. Ngayon, nagkataon, si Maharlika talaga ngayon ang mataas engagement. Hindi mo pwede may tanggihan. Walang debate dyan, guys.
Hindi mo kailangan i-debate yan. Maharlika talaga. Puta yun, tititingnan ko eh. Lahat na lang malalakas na political vlogger, kinukumpara ko ang layo. Pati mainstream media, yung mainstream media, ano yan? Talagang inaano ko yan. Ang tawag yan, kinukumpara ko yung mainstream media, yung news outlets, putang inan, layo kay Maharlika. Layo. Sabi ni Edem, bahala kayo kay Maharlika, kay Bisdak na lang sapat na. Sabi ni Ging Davao, Sir, saan si Pastor? Sabi mo tukoy na location. Mag-reply ka na lang, sir, ma'am. Sinabi ng pulis eh. Mag-reply ka na lang. Mahirap magbalik-balik. Reply na lang po sa mga bagong pasok. Tapos na po kami. Tapos na po kami. Tapos na. At ang maganda rin kay Maharlika rin, yan ang gusto ko kay Maharlika kasi nagiging professional eh. Alam naman yan na maraming bumabanat sa kanya. Pero nagiging focus siya sa kanyang ginagawa. Kung ano yung prinsipyo advocacy niya, iladlad lahat ng tumbaga pagkatao na sa Malacanang, doon siya nagpo-focus. Doon nagpo-focus. Yun, bilib ako sa kanya. Kaya, maganda talaga yung political vlogger na hindi bumabanat sa kapwa vlogger. Kasi darating ang time, magiging kakampi rin yan eh. Kagaya si Maharlika noon, di ba? Nung election, tinira ako ni Maharlika, pero walang personal. Normal lang yan kasi competition yun eh. Pero bilib ako kasi hindi yung sana stress ka kasi tinitira ka, no? Tapos yung expose mo delikado, pero hindi nag-i-enjoy eh. Matuloy lang siya. Kaya hanga ako. Walang bias. Yung ganun. Ako, hindi naman ako pumapatol talaga sa mga vlogger. Hinayaan ko lang din naman. That's part ng kanilang content. Ang tawag dong content nila. Content yun. Pero, yung tabas ng dila ni Maharlika, hindi nagbago. Tingnan mo, sabi ni Bato, papatawag ka sa Senado. Pero, yung Ali, hindi man nagbago. Hindi ba sana kakambyo ka, no? Magkakambyo ka, sabihin mo, ay, tika lang, hinahinay mo na ako, bukas na lang, titira kami. Kagaya sa amin, yung kainitan ng yung persilapid ba? Yung persilapid, yung kainitan ng persilapid, akala mo, hindi kami kambyo kami dun Nung pinaslang si persilapid, puta kambyo kami sa ka-criticize eh. Siyempre, sino bang hindi matakot eh? Kumambyo kami. Tangina, hinahinay muna tayo. Dami nagpayo sa amin nun eh. Panay message sa amin, Mistak, dandahan kayo. Hinahinay muna, palamig muna. Lahat kami, nagpapalamig kami Nagpapalamig kami lahat. Maniwala kayo, nagpapalamig kami lahat eh. Putang ina, sino bang bayani? Nandito kami sa Pilipinas eh. Palamig kami lahat. Pero ako, bilib ako kay Maharlika. Tuloy-tuloy. No. At ang matindi pa, halos araw-araw may pasabog. No? Ang tindi, no? Halos araw-araw may pasabog si Maharlika. Walang takot. Oo nga naman eh. Siyempre, nasa Amerika naman din kasi siya. Talagang bumabanat siya. Pero at least yung Ali, hindi kumambyo. Walang bayag pero hindi umurong yung bayag. Talagang, halos araw-araw may pasabog. Bilib ako. Yan yung pinakamahirap, sa totoo lang. Ang pinakamahirap na estilo ng pagiging political vlogger, alam mo ba kung ano? Yung ginagawa ni Maharlika. Yung ginagawa kay Maharlika. Promise. Yan ang pinakamahirap. Di ko kaya yan. Ginawa ni Maharlika. Magkomento lang ako, pero yung may expose na ilalabas. Nakakatakot, masunog yan guys eh. Bukod sa masunog, no, makasuhan ka pa. Yan ang matindi. Kung wala kang pambayad sa abogado, putang ina. Okay, sana kung mag-ambag-ambag kayo lahat dyan. Pampiyansa. No? walang problema dyan. Meron nga rin ako niyan. Yung puting ahas ni Maharlika, nilapitan na rin ako niyan. Kung nasa ibang bansa pa ako, nasa Amerika, di dalawa kami ni Maharlika dyan. Kung wala akong asawa, wala akong anak, kahit nandito ako sa Pilipinas, putangin na, kagatin ko rin yan eh. Kaso, may asawa tayo eh. Meron tayong anak.
may pamilya nandito sa Pilipinas, ayaw ko naman makompromiso yung kaligtasan ng aking pamilya dahil lang sa akin. Di ba ho? Yan ang ano ko dun. May lumapit talaga sa akin. Kilala ko mismo. Nasa Malacanang ngayon hanggang ngayon. Kilala ko mismo. Nakasama ko kasi ito eh. Kilala ko talaga mismo. Lahat. Naradami niyang alam. Putang ina guys. Ayaw ko lang ipalabas dahil tinanggihan ko talaga. Sabi ko, tol, hanapin nyo na lang si Maharlika. Mas maganda kasi nasa ibang bansa. Kasi ako, nandito ako sa Pilipinas. Pag may ilalabas si Maharlika, susuporta na lang kami. Ganun na lang. Di naman din sila nagsisisi kasi sumuporta naman tayo eh. Lalo na dito sa Pedialix. Ganun naman talaga. Ano na lang, support na lang. Di naman yan para kay Maharlika. Putang ina, nakakatakot yan, Diyos ko. Ako, comment na nga lang ako. May detreat pa. No? Tangin mo ako, nagkukomento lang ako. May detreat pa. Paano pa kaya si Maharlika? Expose yan. Oh. Lahat ng kagaguhan ng administrasyon. Paano pa kaya si Maharlika? Ako, comment lang, no? Comment lang, tawa-tawa lang. Animal, may mag-comment pa. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!